Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating virtual na aralin ngayon sa gender identity. Ako si Binibining Esther Joy, isa sa inyong mga instruktor para sa sesyon na ito. Umaasa ako na handa kayong lahat na sumabak sa ilang kapanapanabik na pag-aaral. Ngayon, ating simulan ang talakayan. Pero bago ang lahat, ating alamin ang mga layunin. Una, naipapaliwanag ang kahulugan ng gender identity. Pangalawa, natatalakay ang pagkakaiba ng mga kategorya ng gender identity. At ang panghuli, ang pagkakaiba-iba ng mga kasarian. Dadako na tayo sa usaping gender identity. Ano nga ba ito? Una, ito ay pansariling pag-unawa sa isang individual sa pagiging babae o lalaki batay sa kanyang pagkakaugnay sa gender roles o panlalaki o pang-babae. Maaring kabilang ang pagiging lalaki, babae, genderqueer, non-binary, at iba pang mga pagkakakilanlan sa kasarian. So sa gender identity, ito ay isang individual na karanasan na maaaring mabago sa paglipas ng panahon. Dadako tayo sa kategorya ng gender identity, ang cisgender, transgender, bigender, at ang agender. Ang pag-uusapan natin na sa unang topiko ay ang cisgender. Ang kanyang biyolohikal na kasarian na kanyang otomatikong nakuha sa kapanganakan ay nagtugma sa kanyang gender identity. Halimbawa na lamang kung ang isang tao ay ipinanganak bilang lalaki at nararamdaman niya na siya ay lalaki, itinuturing siyang cisgender. Gayun din kung ang isang tao ay pinanganak na babae at nararamdaman niya na siya ay babae, siya rin ay cisgender. Ang pangalawa, ang transgender, ang mga individual na hindi nagtutugma ang kanyang gender identity sa kanyang itinakdang biyolohikal na kasarian sa kapanganakan. Halimbawa na lang kung ang isang tao ay ipinanganak na lalaki, ngunit nararamdaman niya na siya ay babae, siya ay transgender. Katulad nito, kung ang isang tao ay ipinanganak na babae, ngunit ang nararamdaman niya ay siya ay lalaki, siya rin ay tinatawag na transgender. So, sa transgender may apat na usapin din na nakapaloob diyan. Ang una ay ang transgender man o trans man. Sila ay mga lalaki na itinalagang babae sa kapanganakan. Ang pangalawa, ang transgender woman ay isang babae na itinalagang lalaki sa kapanganakan. At ang transsexual ay isang medikal na diagnosis kung saan ang isang individual ay may pagkakakilanlan sa kasarian kabaliktaran ng kanilang pisikal na kasarian. So sa transsexual ay sila yung mga sumasailalim sa hormone therapy o operasyon upang baguhin ang kanilang pisikal na anyo. At ang pang-apat ay ang LGBTQ, ang lesbian, gay, bisexual, transgender at queer. At dadako tayo sa pangatlong usapin tungkol sa kategorya ng gender identity, ang bigender. Individual na ang gender identity ay pinagsama o parehong pagkalalaki at pagkababae. So sa bigender, maaring magpalit-palit o magbago ang kanilang gender identity depende sa kanilang nararamdaman sa oras o sitwasyon. At ang panghuli, ang agender. Mga individual na sa kanilang kalooban ay may pakiramdam na sila'y ungendered o walang gender identity. Maaaring hindi sila nakakaramdam na sila ay babae o lalaki. Ngunit, o kahit anumang kasarian sa pagitan. Ngayon, dadako tayo sa phases of identity o teorya ni James Marcias, kilala bilang identity status theory. May apat na pangunahing yugto o status ng pag-unlad ng pagkakakilanlan. Una na dyan ang identity achievement o tagumpay sa pagkakakilanlan. Ang pagkamit ng pagkakakilanlan, pagkatapos galugarin ang nararamdaman. Ang pangalawa, ang foreclose o alokasyon, ang pagreremata ng pagkakakilanlan ay nakatuon sa isang pagkakakilanlan nang hindi nasubukang galugarin ang mga opsyon.
Ang pangatlo, ang moratorium, mga aktibong pagsasaliksik sa pagtatakang magtatag ng pagkakakilanlan ngunit hindi pa nakakagawa ng anumang commitment. At ang pang-apat, ang identity diffusion o pagkalat. Indibidwal na parehong hindi nasubukang kilalanin ang sarili at hindi nasubukang mag-commit sa isang pagkakakilanlan. So dito ayon kay James Marcias, may ginawa siyang table para sa apat na yugto. Yan. Una nga, ang identity achievement, sila yung mga individual na parehong nag-commit at parehong nag-explore. At diyan, nalalaman nila kung ano ang kanilang gender identity. Ang pangalawa ay ang foreclose, sila naman yung mga individual na nag-commit pero hindi nasubukang mag-explore. Sa yugtong ito, isang individual ay tumatanggap ng mga halaga at layunin mula sa mga taong nasa paligid nila nang hindi pa lubusang nag-iisip o nag-explore ng iba't ibang opsyon. Ito ay paraang pag-accept ng hindi pa lubos na pag-uunawa o pagpili. At ang pangatlo ay ang moratorium. Sila yung mga individual na nag-commit, sila yung mga individual na nasubukang mag-explore pero hindi nag-commit. Sa moratorium, ay aktibong nag-e-explore ng iba't ibang mga opsyon at pagpipilian at naglalabas ng kanilang sariling mga ideya at paniniwala. Ito ay yugto ng isang paglilitis at pagtanggap ng hamon ng pagpili ng sariling pagkakakilanlan. At ang huli ay ang identity diffusion. Sila yung mga individual na hindi pa nag-commit at hindi rin nag-explore. Um, sa identity diffusion, hindi pa malinaw ang kanilang halaga, layunin o pagkakakilanlan. Hindi pa sila nakapagpapasya kung ano talaga ang gusto nila sa buhay o kung ano ang importante sa kanila. Ngayon, at yan nga ang teorya ni James Marcias na kilala bilang identity status theory. Ngayon, ang tanong, paano mo makikilala ang isang tao batay sa kung paano nila naipapahayag ang kanilang sarili? Para sa akin, sa pagkilala ng isang tao batay sa kanilang gender identity ay nangangailangan ng pagiging maalalahanin, maunawain, at may paggalang sa kanilang personal na pagpapahayag. Maaaring maging sensitibo at dapat na gawin ng maingat at may paggalang. So, hindi lang dapat tayo nakabase sa kanilang panlabas na anyo, ngunit isipin din natin kung ano yung panloob na nararamdaman nila. Kaya iwasan natin ang diskriminasyon. Ngayon, subukan natin ang inyong pag-unawa sa ilang mabilis na tanong sa pagsusuri. Itatanong ko at gusto kong i-pause ninyo muna ang video para isipin ang mga sagot ninyo. Handa na ba kayo? Narito ang unang tanong. Maaaring maging lalaki, babae, non-binary, queer at iba pang pagkakakilanlan na hindi limitado sa tradisyonal na kategorya ng kasarian. I-pause lamang ang video ngayon at isipin nyo ang tamang sagot. At ang tamang sagot ay ang gender identity. Ngayon, pakibasa ang pangalawa at ang pangatlong tanong at piliin nyo ang tamang sagot. Ang tamang sagot sa pangalawa ay ang transsexual. At sa pangatlo naman ay ang agender. Next, sa pang-apat naman at pang-lima, pakibasa na lang at i-pause ang video para alamin ang tamang sagot. Ang tamang sagot sa pang-apat na tanong ay moratorium. Ang pang-lima naman ay ang identity diffusion. Ngayon at nakapagsagot na kayo sa maikling pagsusulit natin, dito na nagtatapos ang ating talakayan at maraming maraming salamat sa pakikinig.